Hi, magandang hapon sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inklinasyon at maya-maya lamang ay makakadaupalad natin ang ating host na si DJ Ronnie. Ang magiging topic po ngayon ay tungkol sa matagal na nating alam na epilepsy, ang hamon, pag-asa at kalinga kaagapay nito. Ito po ay may proklamasyon na ginawa ang ating gobyerno. Proclamation number 230, declaring the first week of September of every year as National Epilepsy Awareness Week. Ang epilepsy po ay isang common na serious chronic brain disorder in every country na naaapektuhan po ang 50 millions. Unmute. Host unmuted. Ayan. Hello. Hi, DJ Ron. Hi, naku yan. Okay na ba? Okay na tayo? Yes! Tayo ay naka-live na. Magandang Oy, hapon very sa'yo. good. Pasensya na po at salamat sa aking mga technician, si Nympha, si Ka-Andrew, si Lindon. Salamat sa technician namin. Medyo naglolo ko po ang aking sound dito sa ating satellite studio. Anyway, tuloy lang ako, Doc Gina, at tama po yung sinabi ni Doc Gina maya-mayang konti. Makikilala po natin ang ating mga panauhin at ngayon po kasing Setyembre, bukod sa birthday ni Bongbong Marcos ngayon, at saka birthday ni Ferdinand Marcos Sr. nung 11 at birthday ng kanilang number one number one fan hindi naman ni Doc Celia Garcia nung September 10. Happy birthday Ma'am Celia. Ay ipinagdiriwang din po, ginugunita, inaalala ang Epilepsy Awareness Week. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong buong inklinasyon. Pero bago po yun, isa lang ho ang gusto kong i-share sa inyo. Natutuwa po ako, mga kanasyon, sa Denmark, Doc Gina. Alam mo, Doc Gina, sa Denmark, humingi ng apology ang gobyerno ng Denmark sa kanilang mga mamamayang may kapansanan. Talaga? Kasi alam mo kasi sa Denmark at sa Europe in general, uso pa rin yung institutionalization, yung inilalagay sa institusyon ang mga may kapansanan, di ba? Yeah. At ito ay napag-alaman nila sa kanilang pag-aaral na nakasama sa maraming Denmark with disabilities, no? Danish with disabilities, no? Okay. Kaya itong Lunes ay nagpalabas ng official press release ang gobyerno ng Denmark at humingi ng paumanhin sa kanilang mamamayang may kapansanan. Yeah. How I wish, Doc Gina, na dito sa atin sa Pilipinas. Sa atin, no? Oo, sapagat kung tulad ng the Danish government ay napakaraming utang naming taga-gobyerno sa ating mga mamamayang may kapansanan. Ba't ko po sinabing aming taga-gobyerno? Ako po ay proud to be a government official, government employee. Pero of course, hindi po ako proud na hindi masyadong ginagawa ng gobyerno tungkulin niya sa ating mga may kapansanan. Kaya yun po ang patuloy na struggle naming mga taga-gobyerno na nagtatrabaho na mga employees with disabilities, government employees with disabilities. Yun po ang aming struggle na ma-recognize o kilalanin ng gobyerno ng Pilipinas ang kanilang tungkulin na protektahan ang karapatan at ipatupad ang karapatan ng mga Pilipinong may kapansanan. Pero ngayong araw na ito ay maswerte po tayo, Doc Gina, sapagkat dalawang mga kaibigan natin ang magpapatunay na kung nagtutulungan ng pamilya, nagtutulungan ang komunidad, ay may mga magandang maaabot. Ngayon po, tulad ng sinabi namin kanina ni Doc Gina, pag-uusapan ho natin ang tungkol sa epilepsy. Alam niyo ba ang epilepsy? O alam niyo lang yung medyo nanginginig tapos biglang mahihimatay? Anong ginagawa ninyo? Tinatawanan ninyo? Iniiwasan ninyo? O kaya kinukulob ninyo ng kumot? Yung ba mga ganon? Tama ba yung ganong behavior? Pero bago po namin ipakilala ni Doc Gina, narito po muna ang isang video na handog ni Director Ina sa ating lahat. JM, roll video.
Okay. Meron pa isa. Ayan, yung sa pinakikita DJ is yung buntis na kailangan uminom ng folic acid. At huwag tigilan ang pag-inom ng anti-epilepsy drug. Tama. At ako, napakahalaga ng folic acid. Kaya nung ang mga ina ng mga anak ko nagbubuntis, abay, dapat laging may folic acid. Kaya para po ipakilala ang mga panauhin natin, narito po ang isa sa pinakamahusay na dentista sa buong Pilipinas, Dr. Gina Manalaysay. Magandang hapon, ma'am. Go ahead, please. Magandang hapon. Palibasa ako gumawa ng ipin mo. Siyempre, ipinagmamalaki ko yan. Go ahead, doktora. Thank you. So, magandang hapon po ulit mga ka-inklinasyon. Very exciting po yung ating topic ngayon kasi 'di ba meron tayong sinasabi na pag nag-atake ng epilepsy nilalagyan ng kutsara sa bibig. So malalaman natin kung naging experience ba 'yon ng ating mga guests. So umpisahan po natin kay Mrs. Cynthia Sakaging. Isa po siyang digital creator. Ma'am, nabibigyan na ba kayo sa Meta? Ayan siya. Bata pa pala siya, no? Siya po ay isang nanay ng isang batang may kapansanan na 10 taong gulang na si Sydney. Tatlo po ang kanyang anak. Ang panganay nga po ay may epilepsy. Bukod sa epilepsy, blind and child with autism din pala si Sydney. So, tingnan natin kung ano yung nararamdaman niya bilang magulang. Nalaman na may epilepsy si Sydney noong nawawalan ng malay palagi hanggang siya ay na-confine na sa ospital. 7 taon nang nalaman na meron siyang epilepsy. Imagine mo, no? Siguro malaman natin kung ilang taon nagsimula yung atake at 7 taon nung nalaman nila na may epilepsy na. Nagtitrigger ang atake sa kanyang stress, pagod siguro after maglaro, or napapagalitan kasi may emotional aspect din. Pumapasok siya sa SPED na tinatawag na natin, ano na nga DJ Ronnie? Sa learners with disability. Learners with disabilities, yes. Yes. So, 4 years nagsimulang pumasok sa school si Sydney. Regular na pumapasok siya sa SPED, pero primary level pa rin. Si Cynthia ang naghahatid. Wow, DJ, ang sakripisyo na isang nanay. Naghahatid sundo sa anak. 2 oras bawat isang araw. 2 times a week siya pumapasok. Yes, welcome Mrs. Cynthia. Hi, good afternoon. Mami, good afternoon po. Hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Doktora, Coronel, sa lahat ng mga guests. At babalikan ka namin, Miss Cynthia. Papakilala lang natin yung ating pangalawang guest sa hapon na to. Siya ay si Dane Rosell. Siya mismo ang may generalized epilepsy. Siya ay 18 years old, panganay na anak sa 2 na magkakapatid. Katatapos lang ng K-12. So, congratulations. Congratulations. Yes, kasabay niya yung aking anak. Kag-graduate lang din. Nag-regular schooling hanggang 10 years old bago ma-diagnose na may epilepsy. Tapos kanina when we are conducting the initial interview, sabi niya, titigil siya sa pag-aaral. So, malaman natin mamaya, teacher bakit naman? DJ, Sayang bakit? Oo. Yeah, grade 7 siya nagsimula na magka-seizure. Late naman yung kanyang attack, Nag-trigger ng seizure, pagod, init ng panahon din, puyat at stress. Number 1 ang stress. Dating malimit ang pag-atake noong di pa nagkakaroon ng maintenance medicine. Hindi siya nawawalan ng malay pero may silent na atake sa kanya. Meron ding panahon na matindi ang kanyang seizure. Okay. Halos hindi daw gumagalaw, na hindi na makontrol ang kanyang muscles. And then, buti na lang, very supportive ang kanyang mga kaklase, teachers, at kapamilya. Congratulations, Dane. And this afternoon, let's welcome Dane Rosell. Hi, Dane. Good afternoon. Good afternoon po. Thank you po. Okay, naku, may applause si Dane at saka si Mami Cynthia. Thank you, Doc Gina. At alam nyo, ito pong epilepsy talagang
nakikita ho natin to halos sa bawat linggo ng buhay natin, 'di ba? Meron tayong mga kapitbahay, meron tayong mga kasamahan, ano, na bigla na lang nangingisay. Ang takot natin, sabi ng iba, naku, sinasapian na naman si si DJ Ronnie. Pero fortunately, hindi naman po tayo masyadong ganoon, ano. Kumbaga, parang isa rin 'yon sa sinasabi, nagkakaroon daw ng trans. Ayan, ano ha. So ang daming mga misconceptions na dapat ngayong hapon ay mapasubalian ng ating mga tunay na eksperto. At sino ba mga tunay na eksperto? Ang mga magulang at yung mismong may ganitong kondisyon, yung epilepsy. Okay, Mami Cynthia, sa inyo muna po. Panganay po si Zidney. Ano po? Yes po, panganay po siya. Bakit po Zidney ang kanyang pangalan? Saan niyo po kinuha yon? Actually po, yung nickname ko po nung ako pa ay bata pa ay Cindy. So, naisip Okay. ko, or ng twist, ginawa kong Sydney, and baka one of these days, makalalo kami sa Sydney, Australia. Wow. Sige po, andito po Wow. ako sa Adelaide. Malapit na po ako sa inyo pag Sige, nagkataon, Mami. pupuntahan namin kayo. Okay, pero paano po niyo ilalarawan ng mga unang taon ni Zidney sa inyong pamilya? Si Sydney po, nung unang taon niya, hindi mo makikita po na ano siya para siyang normal blind lang. Kasi naki-interact naman siya, nakakapagsalita nga po siya ng few words, nakaka-count siya ng mga ilang numbers, ganyan. Pero may dumating sa point po na nag-stop siya. Stop Ilang siyang taon po magsalita. yun? Ilang taon po yun, Mami, nung nagkaganon po? Siguro mga around, siguro mga nasa 1 to 2 years, mga ganyan po. 1 to 2 years old siya, nagsalita ng pakonti-konti ganyan. Tapos nag-stop po yun. And then, continue po nag-stop na siya. Hindi na po na sundan na magsalita siya. So ngayon po, Mami, hindi nakakapagsalita si Zidney? Hindi po. Gestures lang po siya. Opo. Yeah. Paano po niya i-communicate? Sorry for the question, pero medyo ako po talagang wala pong alam. Inaamin ko po yung Doc Gina. So, tatanong ko, Doc Gina, kay Mami, paano i-communicate ni Zidney yung nagugutom siya, may sakit, yung mga ganong tipo po, tapos gusto niyang pumunta sa CR, yung mga ganon. Paano po niyo na-develop yung ganong communication na ito pala ang gusto ng bata, ito yung nangyayari sa bata? Siguro yung routine po niya, every time, let's say, pagka nagugutom na siya, kasi alam po niya kung pagka gantong oras, gigising siya, breakfast na, maghugas ng kamay, routine na po niya yon. Tapos, upo siya sa chair niya. Yun na po yung nagiging parang pattern na sa kanya. So, nasasanay po siya na ganun. Halimbawa sa tanghali, pag medyo alam niya, nagluluto na ako, naamoy niya yung ulam, tapos nakaramdam siya ng gutom, pupunta po siya sa table or sa chair. May ganun po siyang mga mga manifestations. Opo. Pagka masama ang pakiramdam, Mami, paano po yun? Inobserve ko na lang po, halimbawa pag kami sipon, inobserve ko, tapos matamlay siya, ganyan. Talaga dapat lagi siyang tinitignan kasi hindi po niya masabi kung may masakit. Lalo na parang ang taas po ng pain tolerance niya eh. Hindi po siya nakakaramdam ng sakit or may pain pero hindi niya ma-distinguish kung masakit na ba yun or okay lang ba. Kasi natatawa po siya eh pag may pain. Even pag may vaccine, pinavaccine sila. Tatawa siya after po. Ganun po siya. So pero Mami, si Zidney ay hindi nakakakita, hindi nakakapagsalita. Pero aside from those kapansanan ay okay naman po, Ma'am. Nakakalakad. Opo. And everything. Nakakalakad naman po siya. Except hindi nakakapagsalita at hindi nakakakita. Ano po? Opo. Okay. And then meron lang akong idadagdag. Itatanong sa kanya. Go ahead po. Kay Mami Cynthia. Yung lang, sabi mo, deaf-blind din pala siya, no? Nag-start na ba kayo ng schooling doon sa touch? Ano na nga yung tawag doon, DJ? Yung parang kay Ma'am Celia na touch, yung kanyang, yun. So, hindi kasi yung way of communication with the deaf-blind? Kasi kinikwento ni Mami nga, may mga manifestation si Zidney, no? Halimbawa, pag nagugutom, pagka may
meron na-develop nila yung ganong mga signs and signals bilang pamilya, ano? Yun, Mami, yung sinasabi ni Doc Gina, kailangan nang pumasok. 7 years old na si Zidney. Papaano po yun? Papaano po nagsimula ang kanyang learning life? Nag-start po siya pumasok sa school sa RBI, sa Cubao. Yun po yung early intervention. Siguro mga 2 years old pa lang po siya. Or 1 year old yata, ganyan. Yun, nag-start na po kami mag-early intervention. So, nakita ko po yung eagerness niya mag-aral talaga. Tsaka, na-develop yung love niya for music. And then, after nun, nag-stop po kami kasi nagkaroon po ako ng baby. Nabuntis po ulit ako. So, nag-transfer po kami dito sa Cavite. And then, nag-transfer din po siya ng school sa Cavite. At that time, 4 years old na po siya. Pero tinanggap po siya ng teacher kasi wala naman daw silang tinatanggihang estudyante. Bawal po sa method yun. Yes po. Kahit na 4 years old pa lang siya. Pero actually, dapat 5 years old ang tatanggapin po nila since yun po yung tamang age. So yun, nire-diretso na po namin hanggang ngayon. 10 years old na po siya. Nag-aaral pa rin po siya as primary level pa rin po sa SPED. Tama. Okay, Mami, balikan kita mamaya, ha? Mamaya pagbalik ko sa iyo, Mami, ano ang nagiging tulong ni Daddy at ni, brother, sister? Yes po. Dalawa po yung anak ko. Opo. Ano po yung isa? Lalaki o babae po? Lalaki po tsaka isang babae. Ang lalaki nga si Zidney, tapos yung babae, anong pangalan po ng babae? Zinia po. Zinia. Okay. Sige, Mami, babalikan kita mamaya. Sandali lang, ha? Pumunta muna kami kay Dane. Dane, ikaw ay kumusta ang iyong pagkabata naman, Dane? I mean, how was your childhood? Okay naman po. Ano 'yon? Pag sinabing okay naman, ilang kayo magkakapatid? Dalawa lang po kami. Dalawa lang kayo. Pareho kayong babae o lalaki yung isa? Lalaki po yung isa. Okay. So, okay yung iyong kabataan, naglalaro, lahat okay, di ba? Tama? Opo. Hanggang ng isang araw, anong nangyari, Dane? Ano lang po noon, nung umpisa po para lang pong pag natutulog po ako, para daw po akong nananaginip na yung typical lang po na na parang nanununtok po, ganun, naninipa. So, ang akala lang po nila, nananaginip nga lang po ako, ganun po. Ayun. So parang parang doon nagsimula. Tapos paano yung bumigat ang mga sitwasyon? Pakikwento mo sa amin kung paano siya unti-unting nagkaroon ng kakaibang mga episodes, yung mga nangyayari sa iyo. Habang natagal po, mas lumalala nga po, tapos mas napapadalas po. Tapos dumating po yung point na kahit po gising po ako, nagkakaroon na nga po ako ng ganong action. So, hindi na po siya considered as nananaginip. Kasi po, gising. Okay. Oo. Totoo na to. Sabi mo, totoo na to. Hindi na to palaginip lamang. Ano? Opo. Kasi anytime po, umaatake po siya. Okay. Ano din ang nararamdaman mo bago ka, sabi mo nga, atakihin? May mga bigla ka bang nahihilo, biglang nanghihina, o basta dumarating na lang? Papaano din? May nararamdaman po akong something pero hindi ko rin po ma-explain kung ano eh. Basta po nararamdaman ko po siya every time na malapit na po ako sumpungin. Ano yon? 2 minutes before, 5 minutes before, o hindi mo na nauurasan? Basta bigla ng ganun na laang? Seconds lang po. Seconds lang. Parang And then, paparamdam po tapos sumpong na agad, ganun po. Oo. DJ, gusto ko lang malaman, DJ. Pag siya inatake, may pain ba? Nakasama o parang wala lang? May stagnant ka lang? Wala naman pong masakit. Okay. Walang masakit. Pagkatapos ng attack? Ano po, okay naman po, kaso parang lantang gulay. Pagod na pagod po, pati po katawan. Okay. DJ, thank you.
Dane, pag tinatanong mo ang iyong mga ang mga magulang mo, mga kasama mo sa paligid, ano, gaano katagal tumatagal ang iyong atake? Gaano daw Usually, tumatagal, sabi nila? atake ko po kasi seconds lang po talaga. Seconds. Tapos okay na ulit. Opo, okay na po ulit. Okay. Dane, gaano katagal o gaano kadalas once a day, twice a day, twice a week? Paano? Gaano kadalas Dane yung atake? Before po, nung bago po ako mag-maintenance, halos po kasi napakadalas po sa parang minutes lang po ang pagitan niya. Huh? Opo. Ilang beses isang araw yung minutes lang ang pagitan, Dane? Ay, di ko na po alam kasi napakarami po talaga. Yung buong araw. Okay. Sobrang dami po sa maghapon. Okay. Tapos nung kagagano na, syempre na-bother ang mga magulang. Kumusta yung interaction mo sa doktor naman? Ano ang ilang doktor ang pinuntahan ninyo bago sinabing meron kang epilepsy? Bale, ang naging yung first doctor ko po, nalaman naman po agad namin na ganun kasi may mga test naman po na pinagawa. Okay. So sa first doctor pa lang sinabihan na kayo na meron kang epilepsy. Tama ba yun, Dane? Hello? Medyo nawala ako. Hindi. You're in. Sorry. Dane ang nawala. Dane, nawala ka? Okay na po. Ayan. Oo, sige. Yung tanong ko, kapatid, gaano yung naging reaction ninyo na meron kang epilepsy? Anong ipinayo ng doktor? May mga bagong doktor bang ipinakilala sa iyo para yung specialista, yung mga ganon? Wala naman po. Lang po. Gamot lang po talaga agad. Hanggang ngayon, nagagamot ka agad? Okay. Oo. Sige, Dane. Mami, si Zidney po, same question. Gaano kadalas po siyang atakihin noon na nang-bother na po kayo na dapat dali na sa doktor, si Zidney? Nag-start po kasi nung kanyang atake, 5 years old siya. Hindi po ganun kadalas. Every other year po. Like 2017, nag-stop, 2019. Tapos next 2020, after siya ma-diagnose na, kasi pinaano po kami ng doktor niya, kasi bakit palaging may ganun, sabi ng pedya niya. So, pinaano niya po kami sa neuropedya niya. Yes po. So, nag-intake po kami. And then after nun, pina-check po EEG. Nakita nga yung activity ng brain niya. Masyado daw magulo yung activity ng brain. So, yun. After nun, naging madalas po yung kanyang atake. Kasi parang nahihimatay siya. May time nga po na akala kong mamatay na siya kasi wala akong idea na na po yun, na seizure na po pala yun. Kasi nangitim yung labi niya, nangitim yung kuko niya. Tapos, bigla na lang siyang nahimatay. Tapos, mga 20 minutes natakbo namin punta ospital. Tapos yun, na-confine siya. Tapos yun, inano po kami na kailangan magpa-check. So yun, sabi nung niya ay, nga po yun, seizure dahil sa focal epilepsy na. Tapos, after niya mag-take ng medicine, siguro sa isang linggo, mga twice or thrice lang, ganyan lang po. Hindi naman siya grabing palagi po. Okay. And simula po nung malaman nyo na may epilepsy ang bata, ano pong mga nabago sa routine ng pamilya, Mami? Lagi namin po siyang binabantayan, ganyan. Tapos, titingnan namin kung maitim pa yung kuko, kung ano ba. Kasi yung type po ng niya, ng seizure niya ay hindi po nangingisay. Kundi absent seizure daw po, sabi nung neuroped niya. Na ako nga hindi ko alam na nag-seizure na pala siya eh. Right after lang po. Yung pag sinabi ng doktor na, ay tapos na siya noon, na nangingitim siya ng kuko niya, tapos yung nahimatay, ibig sabihin tapos na, napagod. Kaya kapag po ganun,
pinapares na po namin siya kasi sobrang tagal po ng tulog niya pag ganun. Napapagod po talaga. DJ, Mm. Yes, sundan ko Doc lang Gina, yan. please. Gusto ko Oo. lang malaman, how are you taking it as a family, kayong mag-asawa? Nung umpisa pa lang nakita nyo, deaf na siya, blind na siya, and then meron pang additional disability. So, any regrets or Nung una po, syempre, talagang iniyakan namin po yan. Tsaka, hindi namin alam kung bakit ganun ang nangyari. Inalagaan po namin mabuti yung aming journey to pregnancy. Pero, yun talaga, siguro kailangan natin i-accept na lang yung nangyayari sa kanya kesa magdamdam at mag-isip ng mga negativity, lalong hindi siya mag-move forward. So, ang ginagawa namin ngayon ay kung ano yung kailangan niya, yun po yung binibigay namin sa kanya. Kung ano yung best na may offer namin, yun ang binibigay namin sa kanya. Ngayon, kung halimbawa kapag meron siyang kailangan na para mag-upgrade pa yung um, kanyang activities, yung mga development niya, binibigay po namin yun. Okay. Yun lang po yung the least we can do. okay. Pinakikita sa video, yung ba yung, siya ba si Sydney? Hindi The po one na yung there bunso ba? ko po to. Bunso ko po. Pwede ko pong kunin si Sydney sa taas. Kasi routine po niya na umaakit sa taas ng gantong oras eh. Okay, thank Ah, you, DJ. ay siya, sige. Mami, pakikuha mo si Sydney para katabi mo. Ano, kung Hindi pwede. po okay. Okay. Dane, gusto kong same question kung okay lang sa iyo, kapatid. Ano ang mga, sabi ko, parang natanong ko, ba't gusto kong sundan yung kanina, anong mga nagbago sa inyong pamilya, lalo sa iyo, bilang estudyante, bilang anak, bilang kapatid, nung malaman mong may epilepsy ka? Anong mga biglang nagbago, kung meron? Siguro po, ako po kasi, active po talaga ako. Sigla po ako, ganun. So, nung tumitindi nga po yung seizure ko, parang kailangan po lahat tigil kasi bawal po mapagod, mga ganun po. Mm-mm. Ano sana ang gusto mong maging bago ka nagkaroon ng epilepsy? Ano yung mga tumatakbo sa isip mo, paglaki ko, gusto kong maging? Pangarap ko po talaga mag-chef ako eh. Okay. Okay. Chef talaga. Mahilig ka magluto? Yes po. Before. Pero ngayon po, mas ano ko ng baking eh. Oo. Pero dati, ano mga niluluto mo, Dane? Anong mga Before naman specialty po, mo? Anong mga special recipe? Oh. bali before po, hindi pa talaga po ako nakakapagluto. Parang nung bata-bata pa, super interesado lang po ako na nakikita ko po yung nanay at tatay ko na nagluluto nga po. So parang naengganyo lang po ako. Pero hindi pa po totally nakakapagluto ng mga dishes. Okay. Dane, ikaw ba'y sinumpong sa inabot ng atake sa eskwelahan? Yes po. Napakaraming beses po. Pwedeng pakikwento mo yung mga isa o dalawang natatandaan mo, kapatid? Grade 7 po ako. Yun po yung time na kasagsagan po talaga ng seizure ko na napakatindi po talaga. Tapos, klase po kami. Tapos, bigla lang pong may naramdaman po ako as usual. Tapos sinabi ko po siya doon sa friend ko na sabi ko po, parang aatakihin ako. Syempre, mga bagong classmates pa lang po, hindi pa rin po nila alam yung gagawin nila. Parang, syempre, hindi pa rin po nila ako nakikita that time na inaatake, tapos hindi pa rin po nila alam kung ano po yung sakit ko, wala po silang idea. Hanggang sa, yun po, sinumpong na lang po ako. Nakita po nila kung paano. And then after yun, DJ, sundutan ko lang yung question mo.
After nun na nakita na nila, paano mo sinabi sa kanila kung paano ka i-manage? Kasi importante yon, di ba? Opo, bale, ano po kasi, yung tatay ko po yung pinakamayor na kausap kasi that time wala pa rin po akong ganong alam eh. Kasi Okay. yung atake ko nga po, seconds lang naman po. So, mabilis na mabilis lang po siya. Okay. Pagkatapos nun, hindi ba natakot ang mga kaibigan mo sa iyo? Paano unti-unting nawala yung takot nila at naging supporter mo na sila, naging kaagapay mo na sila na ganito ang gagawin at paano unti-unting nangyayari yon, Dane? Paano mo sila tinuruan in a way, no, para wag matakot kung sakaling ikaw ay aatakihin? Bale, ano po, syempre, habang tumatagal po, na every time sasabihin ko po sa kanila na parang aatakihin ako, na nalayo na po sila kasi pag po talaga umatake ako, lahat po pati nasa likod ko, talsik po talaga sila. Kasi ano po yung movement ng katawan ko. Tapos parang nasanay na lang po sila. Tapos every time nga po na aatakihin ako, tinatawagan po ng teacher ko yung tatay ko kasi pinapasundo po ako, pinapauwi po ako kasi ganun nga po yung nangyari. So okay naman po Ibig, pagdating sa ano. ibig sabihin din, pagkatapos ng isang atake, talagang hindi mo na kaya the rest of the day. Kailangan mong Opo. magpahinga talaga. Opo, kasi sobrang lambot na lambot po. Tapos talagang nawala yung energy ng buong katawan ko po. Hanggang ngayon ba si father pa din ang umaalalay pagka meron kang atake, Dane? Hindi na po. Sino na ngayon ang katulong mo, ang katuwang mo Kasi sa... ngayon naman po, hindi na po ako inaatake. Minsan na lang po, tsaka pagtulog na lang po. Paano yung pagtulog? Pasensya na, paano yung pagtulog na atake? Ano po, yun nga po, parang nananaginip po, tapos bigla na lang po akong magsusuntok, magsisisipa po. Parang nagwawala po, parang ganun. Pero, so dapat ikaw lang mag-isa sa kama o may katabi ka o may malapit sa iyo? Paano ginagawa ninyo? Dapat po talaga may katabi. Dapat may katabi. Yes Oo. po. At may katabi na alam ang nangyayari, bakit gayon? Ano? Ba't Yes ganon po. ang nangyayari sa iyo? Okay. Dane, mamaya tatanong ko sa iyo, bakit naman ang desisyon ay tumigil sa pag-aaral? Ano, mamayang konti kung okay lang sa iyo, ha? Apo, apo. Thank you, Dane. Mami, andiyan na si Sydney. Opo, andito Mami, na po. hello Sydney. Good Hi, afternoon. Sydney! Good Good afternoon. afternoon daw, Sid. Hi Zid. Good afternoon. Mother, Hi, sa'yo Sid. ko na itatanong ha, mamaya kay Dane din. Ano ang mga dapat at hindi dapat gawin kung ang iyong kapamilya ay inaatake ng epilepsy? Ano po, huwag po lalagyan ng kutsara sa bibig. Okay, yung sinabi ko kanina, no? Huwag po lalagyan ng kung ano-anong busal sa bibig. Kasi di ba yung Okay. usually na alam natin lalagyan ng kung ano-ano sa bibig. Kasi baka dumagkagat yung dila. Tapos, pinapahiga ng patagilid. Pinarelax. Tapos, as much as possible, wala pong sagabal sa paligid at tatanggalan ng butones kung masyadong sikip yung damit. Yun Mm. po. Mami, yung ginagawa ng iba na pinapaypayan, tapos pilit pinapainom ng tubig, Ay, hindi daw po muna po ah, uminom ng tubig. bawal yon. Bawal po. Oo. Mami, bakit ayaw mong lagyan ng kutsara sa bibig? Di ba daw yun daw ay protection daw para hindi makagat yung ngipin? Mami? Kasi, baka kasi madisgrasya pa lalo sir, baka lalo Mm. madisgrasya. Tapos Oo. maputol pa yung dila niya dahil iba yung movement. Pero, yun po. Okay. Ganun. Dane, para sa iyo, Dane, ano pa yung ibang dapat hindi ginagawa ng nakapaligid sa iyo pag ikaw ay mayroong episode, pag ikaw ay inaatake? Ano po, siguro yung wag po agad pipigilan pag inaatake po ako. Kasi mas mahirap po eh. Pag po kasi inatake ako tapos hinawakan po ako ganun,
parang mas mahirap po para sa loob ko tsaka po sa katawan ko na ilabas po yung sumpong. Oo. Maliban dun sa epilepsy, hindi naman nabago halimbawa yung iyong monthly period, dire-diretso naman yon. Ako po kasi kahit noon pa, before magka-seizure, hindi po talaga siya normal. Irregular yung menstrual cycle Yes mo. po. Opo. Okay. So sa ngayon naka-adjust na lahat ng mga nasa bahay, mga nasa paligid mo. Yes po, opo. Alam na nila. Opo. Pero yun ang gusto ko itanong din, bakit ang desisyon titigil ka na sa pag-aaral? Meron namang homeschooling, meron namang open university. Marami ng paraan ngayon, kapatid, na hindi pagtigil sa pag-aaral. Bakit titigil tayo sa pag-aaral, kapatid? Nasi-stress po ako. Tapos, Okay. dahil nga po, nag-aaral. Inaatake po ako habang nag-aaral po. Ayaw mo ng pressure. Parang hindi kayo magka-partner ng pressure. Opo, mahirap din po kasi. Oh, pero sabi mo kanina, gusto mong magluto. So, or baking, pag nagbi-bake ka ba, do you feel pressured, kapatid? Minsan po, lalo po pag ang daming try and errors po. Pero hindi ba pwedeng i-condition mo sa yung isip mo na talagang magkakamali ako at magtatagumpay din, mga ganon? Wala bang ganong pamamaraan na mind conditioning natin na talaga namang sa pagluluto, sa pagbe-bake, sa lahat ng bagay, nabibigo, nagtatagumpay, hindi pwedeng ganon ang kaisipan, kapatid? O talagang pag may pressure, talagang magtitrigger siya ng atake? Minsan naman po, may ipon na ganun, kaso hindi po talaga mawawala yung pag po na pressure, talagang naatake rin po. Talagang, oo. DJ, Okay, so, yes, Doc Gina. yung sundan ko lang yung pag aatakihin ba siya pag nasa school or kahit nasaan? Dahil sabi niya, nalalaman niya, right? Apo. Humihiga ka na ba nun? Or pumupunta ka na sa isang safe space? Kasi delikado, let's say, if you're sitting, right? Tapos pwede kang tumumba. Jane? Bale, mabilis nga po yung sumpong ko po, agad-agad lang po siya. So, kung nasan po ako, hindi na po ako makakaalis. Doon na lang Pero po ako sa never ka pa naman nalaglag. Let's say nakaupo ka. Parang hindi pa naman po. Okay. So at least yun. Kasi delikado din yun, di ba? Pag nahitang head. So dapat play pa rin yung mga taong nakapaligid sa'yo para hawakan lang yung head mo, di ba? Yun yung pinakadelikado kasi. Yes po. Okay. At siguro naman, isa na lang DJ ko, siguro naman yung pagtigil mo sa pag-aaral is ngayon lang, just to rest. And then you're gonna go back to school, right? Titingnan din po. Sayang naman kasi, di ba? Okay, DJ, thank you. Yeah, Mother, Mami Cynthia, kay Zidney. Ano po ang mga restrictions ngayon na meron siya, o kung meron po siya, o wala naman kayong binabago sa kanya mga nakagawian, paglalaro, pagkain, meron po ba kayong binago? Ngayon po, hindi na po masyado siya inaatake ng seizure niya eh. Gawa ng gamot. Opo, naka-maintenance po siya up to now. Magkakaroon po kami ng another consultation for neuro niya, hindi pa nakabalik. Pero mas naging po nga siya mas involved namin siya sa activity like swimming kasi nakaka-relax po yun. So yung PAVIC po kasi, yung grupo ng mga parents advocate for visually impaired children, ay meron silang ganitong project, free swimming lesson para sa mga blind. So yun, kasama po kami doon. Nag-enjoy po siya, na-relax po siya. Tapos,
Siguro ni-restrict namin yung pagkain ng, hindi po lagi, ng Chocolate. may processed foods, ganyan. Processed foods po. Kasi sabi nung doktor niya, nakaka-trigger din daw po yun. Tsaka yung puyat. Yung Pero puyat sabi kasi, ng oh, yes DJ, po. DJ, si, si si, ano, si- si Sydney ay kumakain ngayon. hindi Sa sasabihin ko harapan nga, natin. Para siyang black, sasabihin ano ko ba nga, yun, ano, Ma'am Cynthia, Mrs. Cynthia. kumakain Feel ng na feel chocolate niya ba yan? Ano ba kumain eh. yan? Opo, Ah, chocolate po kasi yung flavor, kaya gustong gusto niyo. Ah, yun. Hindi, sabi mo nga, di ba yung processed food, sabihin ko sana, kids can tell. Opo, But anyway, kids Mami can po. Cynthia, total, nagsimula ka na rin lang doon, ano? Anong mga support groups ang nakita mo at anong naging benepisyo sa inyo ng mga support groups na, sabi mo, yung PAVIC, isa yun, ano? Yung Opo, yes Parents po. of Advocate of Visually Impaired Children. Yan, di ba? Yes po. Opo, in cooperation din po ni Ma'am Ami Limketkay dun sa Right. Perkins Asia naman din po. Siya po yung nag-aano sa amin nagga-guide sa amin sa mga blind children kung paano turuan na mag CR, kung paano maging toilet trained, paano maging independent. Talaga ang laki ng tulong po nila sa amin yung grupo na yon. Kaya lagi ko pinopromote yun sa mga ibang parents. Kasi si Sid Yun. po, marunong na po siya sa toilet eh. Kahit hindi po siya Meron na siyang, nagsasalita, hindi po siya nakakita, alam po niya pagka kailangan niya mag-go sa toilet po. yung si kapatid, si Sydney is a girl, right? Or boy? Ano ba? Sorry. Boy po siya. Boy, okay. So, si girl, si sister, ano ang tulong na nagagawa kay Sydney ni sister? Halimbawa po, wala po kami sa bahay. Pag inassist po niya, pinapababa niyo po sa hagdan, kaya naman po niya. Ina-assist po niya para pakainin ng merienda. Minsan kasi po, meron po akong inaasikaso sa labas. Meron po kasi kaming Okay. small business. So, minsan po, umaalis po ako ng bahay. Pero mga ilang minuto lang po yun. Mga 30 minutes, ganyan. Siya po yung nag-aalaga o nag-a-assist, ganyan. Malaking tulong po talaga kapag may kapatid. Ilan taon na si sister? 9 po. Magkasunod po sila. 9 years old. Uy, talaga, mami, with all due respect sa tanong, hindi ka ba natakot nung nagbuntis ka nung pangalawa? Medyo po. Pero, inano ko po sa mind ko na hindi, kailangan normal po yung maging next na baby. Minsan po, Yeah. it matters po eh. Pagka ano yung sinasabi mo, yun ang lumalabas. Okay. Thank you, Mami. Dane, same question. Anong mga support system, support groups ang nakita mo sa paligid mo na nakatulong sa'yo so far? Support Go groups ahead. po, parang wala naman po akong nakita. So maliban sa mga magulang mo, sa mga kaibigan mo, wala kang, at sa doktor mo ngayon, wala kang ibang support groups na sinasalihan tulad ni halimbawa ni Mother na napag-alaman niya na yung palang swimming makakatulong pala yon sa pagre-relax ng ating mga nerves, ng ating katawan, ano? Hindi mo na sumpungan yung mga ganong interventions, yung mga ganong pwede palang gawin. Hindi po. Dane, anong hobbies mo? Anong mga gusto mong ginagawa? More on ano po, mahilig po talaga ako mag-bake. Bake. Yes po. Ano, pag nagbe-bake ka, anong mga binibake mo usually, Dane? Mga cake po, mga ganun po. Okay. Oo. So itong Philippine Association of Epilepsy, hindi ka kasali dito? Hindi kayo kasali? Hindi po. Anong support? Bilakaw ng kanilang dining area din mga demos, yung kanilang kainan. Pero pinakabalik-balik naman kakaw ng Okay. Dane, pakihina yung pakihina yung sino ba yung dyan sa bay. Anyway, so Dane, hindi ka kasali doon sa mga ganong grupo? Hello, Dane? Hindi po ako kasali sa any groups po.
Ano yon, dahil sa ayaw mo o dahil sa hindi mo alam? Hindi ko po alam. Okay. Kung sakaling may mga ganong grupo, bukas ba ikaw na sumali sa ganong support groups para medyo mas maraming options na ma-discover ka, Dane? Apo. Okay. Meron ka bang ID? 'Di ba usong-uso daw sa persons with disabilities may mga ID, no? Meron ka rin Yes bang po. ikinuha ka ng ID? Meron po. At ikaw ba'y nakakakuha ng discount sa mga gamot mo, kapatid? Yes po. Okay. So, yun ang isang nagagawa ng gobyerno sa iyo. Nakakuha ka. Gaano kamahal din, if you won't mind, ang mga gamot na ang mga maintenance mo? Ang isa. Bali, yung isang piraso po kasi ng gamot ko, 75 pesos po. Apat sa isang araw. So Tapos- 300 a day kailangan, ano? Tapos nagte-take nga po ako 4 tablets a day po. Oo. Tapos hindi ka nakakahingi ng tulong sa local social welfare officer o sa local health office? Hindi ka nakakahingi ng tulong? Minsan po, nakakabahagi rin naman po pag po may mga program. Oo, pero aside from kunyari tinatawag kapag may mga program, bukod doon hindi mo inisip na lumapit sa kanila for financial assistance, yung ganon, hindi? Hindi po. Okay. Kasi DJ, parang hindi siya please, nag-ano, no? DJ? Oo. Hindi siya, maski sa persons with disability group in their area, mula sa barangay down to the hindi ka rin nagpa-member? Or So, wala namang organization. hindi Oo. rin? Hindi rin. Siguro ito yung opportunity, no? Oo. Mukhang malapit si Father sa iyo, ano? Tatay, magandang hapon po. Good afternoon. Tay, kumusta po kayo? Okay naman po. Maraming salamat, Tay. Tay, nung mga unang inaalalayan mo si Dane, kumusta ang pakiramdam? Kumusta ang iyong naging Napakahirap po ng pakiramdam. Kasi Bakit? nung Si tatay. unang-una kasing atake niyan, ginising ako ng madaling araw ng kapatid ko. At nasukar ng dugo. Yan kasi doon natutulog sa tabi ng nanay ko. Sa katabi ng lola. Ginising ako at nasukar ng dugo. Di takbo ako, sabi ko ano nangyari. Nagsisisure pala ito, natake, natirik ang mata, nakagat pala yung gilid ng pisngi. Dila. Okay. Yun ang kaunahan niyang atake matindi. Tumirik ang mata niya, nawalan talaga. Akala ko nga patay yan, dinila namin sa ospital buhat-buhat ko, laki-laki. Bigyan ko na salpak sa sakyan. Tapos dinala namin sa ospital. Akala ko talaga wala na siya noon. Oo. Sabog ang tae, sa takot, sa nervyos. Okay. Tapos yun, pagdating sa ospital, noong may masmasan, patingin-tingin sa paligid, tapos sabay baba, tayo na. Sabi niyang ganyan, para walang nangyari. Yun ang kaunahan niya talagang sagad to the bones ang takot. Oo. Tatay, kailan po kayo nakalma? Pag, halimbawa, hindi na po kayo sabi niyo kanina, takot na takot kayo, ang mga kasamahan ninyo, ang mga kasamahan sa bahay. Kailan po kayo simulang kumalma? Pagka may atake po si Dane. Noong kumbaga parang namanso na yung na-immune na. Sa limit kasi yan, nakakaranas siya ng, basta tutulog na yan, sinusumpong. Nakakaranas siya ng nakakalabing-anim na sumpong simula gabi hanggang umaga. Halos hindi nakakatulog every 5 minutes. Pagpikit niyan, di susumpungin. Pagkatapos ng sumpong niya, pagpikit niya, tutulog na uli. Mga 5 minutes, 4 minutes, 5 minutes, nasumpong na uli. Nagsisisipa na uli sa hangin, tsaka nanunutok. Okay. So, alam na ninyo na alam na po ninyo na alam na po ninyo na inaatake ho siya, Tay. Hinihilot ko na lang yung kanyang temple pagka ganun. Okay.
Ilan po ang anak nyo tayo? Dalawa? Dalawa. Okay. Pero so far tayo, yung 300 pesos a day, 20, 30 days a month, ganon. Parang ganon po, ano? Halos 9,000 buwan-buwan ang kanyang gasto sa gamot. Ano po, tay? Wala po kayong nahihing suporta sa ating gobyerno. Puro lang po tulong sa inyo lang talaga. Kayo po ang bumabalikat sa gastos. Minsan pa kayo merong biglang nag-ano ang DSWD, parang may bigla silang program, magbibigay sila ng yung sa sulong dunong. Opo. Nakakakuha po paminsan-minsan ng 2,000 para sa mga PWD. Hindi po kayo time member. Hindi po kayo time member ng 4Ps. Hindi po. Dati po member. Ngayon hindi na. Tapos na po yung ano. Hindi na. Hindi na po ngayon. Tapos na yung term. Taga saan nga kayo, tay? Quezon City ba kayo nakatira? Alfonso po. Ha? Alfonso, Cavite. Alfonso, Cavite. Wala ho bang Persons with Disability Affairs Office dyan sa Alfonso, Cavite? Meron po. Yun nga po nga sa DSWD. Sila po yung meron pong ano talaga doon ng office na para sa PWD. Ang head ng PWD roon ay PWD rin. Yun. At ang naibibigay po sa inyo ay yung ID ninyo at saka yung sabi nyo paminsan-minsan 2,000 piso. Kasi inaano rin nila yung budget ng munisipyo. Gaano kadalas po, tay, yung 2,000 pisong yon? Isang beses sa taon? Parang minsan may pagkakataon nakaka-2 beses po isang taon. Pero itong anong to, parang once pa lang ako nakakuha. Oo. Tapos tay, dyan po ba sa lugar ninyo, meron din po kayong alam ng mga bata na mayroong epilepsy? Opo, may marami po rito ano. Kasi bawat barangay naman po meron pong tumatayong presidente ng PWD. Okay. So, kumbaga nakalista po na kung sino-sino yung mga batang may epilepsy dyan sa inyong... Nung nakakaraang taon, yung every December, parang merong Christmas gift na 5 kilos ng bigas yung nagagalis sa DSWD para sa PWD. Pero sabi nga natin, tay, ang mga taong may kapansanan ay nabubuhay 24 hours a day, 365 days a year. Ano? So hindi lang dapat Pasko tayo naaalala ng gobyerno. Hindi ba? Tatay sa mga kamag-anak po, nakakahingi din kayo ng tulong? Wala po. Minsan po yung isang pisang buo na sa US pagka yung nagtatanong siya yun pagka in good mood tsaka minsan nagpapadala ng pag sinabing tinatanong yung kung anong kailangan ni Dane, minsan nagbibigay. Ay wala rin naman siyang trabaho kundi asawa lang niyang sa asawa rin lang kaya hindi siya makapagbili ng malimit ng madalas Tay, si nanay, housewife po? Hindi po. Ano po siya? Factory worker. Tapos kayo po, tay, ano po ang inyong hanap buhay? Ay, kung ano pong mararakit. Nako rakitero, ang lolo ko. Pero ibig sabihin talaga, marami po kayong alam na gawain. Hindi, nagre-real estate po ako, nag-ahente po ako ng lupa. Yun, nag-aahente ng lupa si tatay. Tatay, maraming salamat sa oras mo At mamaya tatanungin ko kay Dane kung kayo ay ano ang inyong mensahe sa ating gobyerno. Halimbawa, yan din po yung sinabi ko noon sa mga ka-close kong council ng mga council ng bayan. Sinabi ko, baka naman pwedeng ang mga member ng PWD naman na may maintenance ay masuportahan na ng gobyerno. Kung hindi man totally buong buo, mabigyan man lang ng counting monthly na panggamot ng mga PWD na may maintenance. Opo, tay.
Opo, tay. Opo, tama po yung tay. At mamaya palawakin natin yan ng konti. May ilang tanong lang po kay Mami Cynthia. Ano po? Bago ibabalik ko sa inyo, tay. Opo kayo, alis ho. Diyan lang po. Konting minuto na lang po, tay. Sige po. Salamat, tay. Mami Cynthia, ano pa po ang mga na-discover niyo mga support groups para po kay Zidney? Meron po akong na-join na for autism naman po, Autism Society. Yun po. Pero hindi ako masyadong active po dun eh. Nagbabasa lang Okay. po ako ng mga Literatures. comments, mga questions, ganun po. So far, ang nakatulong po talaga sa ngayon, so far, yung RBI, yung Resources for the Blind. Yung PAVIC po. Tsaka PAVIC. Regular po kayo nag-a-attend sa PAVIC? Before po, ngayon kasi sobrang busy po. Wala po kasi akong helper sa bahay eh. Ako po lahat. So, pagdating ng Friday, hindi ko nakakayanan. Friday po kasi every Friday evening po yung meeting namin via Zoom. So, pero minsan po nakaka-join naman po ako. Pero dun sa Okay. GCB, lagi po akong nag-aanos nila. Okay. Doc Gina, baka meron ka pa ilang mga questions. We still have 5-6 more minutes. Go ahead, please. Yeah, I guess, kanina lang kasi gusto nating pasalamatan, DJ, yung Philippine League Against Epilepsy. Sila yung gumawa ng video. Yung video 1, as sinasabi doon, na yung mga misconceptions about epilepsy, like hindi siya contagious, hindi siya nakakatawa o funny things. So, hindi dapat din kaawaan yung mga persons with epilepsy. At saka, lahat ay po pwede. Katulad encourage natin si Dane na ipagpatuloy ang pag-aaral, no? Lalo na at cooking pala talaga yung kanyang hilig, no? She wanted to become a chef. So, pati yung second slides natin, pinakita yung sa pregnancy, di ba? Yung women with epilepsy na kailangan nga mag-intake ng folic acid, pero they have to still consult with their doctors. Ngayon, yung sa tanong, kay Dane sana, isa lang to, andiyan naman sabi ng tatay niya na merong mga organisasyon para sa sektor ng may kapansanan, right? So, bakit hindi kaya siya mag-join? And then, i-check. Kasi, diba, meron tayong tinatawag na annual investment plan. Pag yun kasi is nakasama na meron mga members na kailangan ng maintenance, pwede nila yun ilagay doon. At least, depende pa rin yan sa sinasabi or yung ating mga duty bearers, kung open-minded ba sila. But wala namang mawawala kung itatry natin, di ba, DJ? So yun, Okay. balikan kita, Dane. May sinasabi si Dane, open kayong sumali sa mga grupo at sabi mo nga tuwing Pasko ini-invite naman kayo pag may mga Christmas gifts, di ba? Opo. Oo. And yung aming pananaw yung aming vision sa iyo na bumalik ka sa school kahit na total yung baking may course yan sa TESDA. Libre, wala namang bayad 'yon at Yes, I'm sure meron diyan sa Cavite na TESDA centers na malapit, di ba? Opo, meron po. Oo, at ibig sabihin kasi sayang naman yung baking kasi alam mo baka pwedeng magkaroon ng Dane's pastries, di ba? Pipili ka ng iyong mga isa o dalawang special products at yun ang ima-market, di ba? Para nang sa ganon ay malay mo, yung pala ang gold mine na naghihintay sa iyo, kapatid, di ba? Yes. Opo. Oo, Dane, with all due respect, syempre teenager, 18 years old, di ba? May mga nanligaw din sa'yo. Wala po. Bakit? Ayaw mo? Suplada ka? Ang ngiti niya, DJ. Oo nga. Hindi po, wala po. Hindi mo siya. Pero pakiramdam ko kahit hindi kita kita, parang maganda ka naman o maganda ka, di ba? Bakit kaya? Ano sa palagay mo? Dahil ba sa, hindi, serious question, dahil sa, ano ba palagay mo na-intimidate ba sila dahil masungit ka or dahil sa... Hindi po. Baliktad po kami. Paano? Are you gay? Hindi naman.
Ang ganda talaga. Hindi, Ngayon, halakak na siya, ha, DJ? hindi, alam mo, Dane, wala nang problema. Ngayon, unti-unting tinatanggap na ng society yung mga ganong preferences, di ba? So, okay. So, ang wish lang namin, ibalik mo yung social life, ibalik mo yung buhay. Kasi, sabi mo nga, split second, so isang araw lang yon, pero may 360 days ka pa na natitira and gumagana yung gamot, di ba? So, ang titingnan natin susunod sana, ano ang mga productive things na pwedeng magawa ni Dane? Halimbawa, pwede kang sumali sa amin sa Inclunasyon every week para maging volunteer ka namin. Halimbawa, gagawa ka ng mga script or whatever para maging part ka ng Inclunasyon team, di ba? As volunteers. Open ka ba doon? Pwede naman po. Oh, ang ganda ng boses mo. Pwede ka magbasa ng balita. Diba? Siguro naman hindi ka mapipressure pag nagbabasa ka lang ng balita. Kasi marami tayong darating na mga segments sa Inclunasyon na pwedeng ikaw ang magbasa kung okay lang sa'yo. Try po. Titingnan po. Yan. That is the spirit. Try po. Okay. Dahil naubusan na tayo ng oras, Doc Gina, at galit na si Director Ina. Kay Mami na muna tayo. Tapos Dane, mamaya kay ni Father, kung pwede kong tanungin sa last question. So, si Mami Celia, Mami, ano ang name ni Mami? Nawala tuloy agad. Mami Cynthia. Mami Cynthia. Oh, pasensya ka na, nagsi-senior moments na agad. Bata pa naman. Oh, Mami, ano po ang pangarap nyo kay Zidney? Ano pong gusto nyong maging siya pagdating po ng panahon? Kasi syempre, let's face it, tatanda po si Zidney, mga ganon. Ano po how would you like, how are you seeing him 10 years, 20, 15 years from now, Mami? Anong gusto mo sa kanyang maging? Hindi ko po masagot. Kasi dati ang pangarap po namin sa kanya ay maging musician, ganyan. Kasi mahilig siya sa music. Pero sa ngayon, hindi ko po masabi kasi nakakita ko na nahihirapan po siya hindi po siya sa academics eh. Ang nilalearn pa lang po niya yung mga shapes, ganyan. Hindi pa po siya sa Braille, wala pa po siya sa Braille. Hindi pa po siya marunong magbasa at magsulat. Kaya yung magiging independent po siya. Yun lang po muna. Oo. Pero Mami oo Mami, para ma-inspire ka ng tuloy-tuloy, gusto ko lang i-remind sa'yo si Beethoven at saka si Helen Keller. Diba? So yun ang dalawang inspirasyon. Si Beethoven, I think he's deaf, pero ang dami niyang komposisyon na kinilala ng mundo sa larangan ng musika. Diba? Si Helen Keller naman, alam na natin, diba? Ang dami niyang mga na-inspire ng mga kwan. Pero alam mo, sige. So, Mother, ano po yung message mo sa mga magulang na tulad mo po na may mga anak na may epilepsy? Mother. Sa mga parents po na katulad ko, you are super. Kaya-kaya po natin to. Wag po tayong mahihiyang magtanong sa mga eksperto kung ano dapat gawin sa kanila dahil meron po silang karapatang mabuhay sa mundo. Kasi pagka inalagaan natin sila, ma-overcome nila yan eh. Yung bang matatapos din yung gantong klaseng sitwasyon. Tapos, alam ko na may kakayahan tayo na ibigay ang best sa ating mga anak. Kaya, saludo ako sa inyo mga magulang. Kaya natin to. Kaya natin to. Kayang-kaya natin to. At Mother, sabi ko nga kay Dane kanina, kung may mga gustong ipaalam kayo sa amin, nandyan po si Director Ina. Siya po yung magiging tulay namin sa inyo. At hangad po namin ang makarinig pa ng mas maraming kwento, mumunting tagumpay o malaking tagumpay ni Zidney at wag po kayong magsasawa. Tama po kayo. Kaya natin to. Kaya natin. At marami pong at hindi na po lalo ngayon ang daming teknolohiya na ika nga po ay sasalo sa inyong anak. Ano po, Mother? Opo, maraming po salamat.
Maraming salamat sa pagkakataon. Now, Dane, andyan pa si Father? Yes po, yes po. Opo, Tay, tulad po ni Mami, ano pong mensahe nyo sa mga magulang na may mga anak na may epilepsy, Father? Tatay. Tibayan lang ang pananalig sa Panginoon at may iraos din natin. Huwag lang natin Yun. susuko. Tibayan ang... Tay, bakit hindi mo isinusuko si Dane? Hindi, habang kakaya ang magulang, habang makakaya, pinaglalaban ng kung ano man ang dapat ipaglaban sa mga anak. At sa ngayon po, anong ipinaglalaban nyo kay Dane? Tatay. Yung wag na siyang sumumpong yung maiahon namin siya sa lagi niyang pagsumpong, sa pag-atake. Ayun, pag-atake. Atake ng kanya. Kaya kahit gano'ng kamahal ang gamot, kahit doon na lang umuwi ang pera sa gamot niya, okay lang. Basta malaga hindi siya inaatake. Yun ang importante. Kahit bumili ng gamot, nakita mong yung gamot tumatalab, malaking factor na yon. Hindi na maluwag na sa kalooban mo kahit na gumagastos ka, alam mong tumatalab yung gamot. Hindi yung katulad dati na panay inom niya ng gamot, panay din naman ang kanyang atake. So parang walang kwenta pag ganun. Yes. Yes, tuloy lang ang pakikipagbaka hanggang sa gumaling. Okay. Tay, sabi ko nga kay Dane, sana marinig ko si Dane na nagbabalita sa inklinasyon, mga kahit once, twice a month, ano? Para meron siyang bagong haharapin linggo-linggo, na meron siyang mga 3 to 5 minutes na siya magbabalita. Basta kung gusto niya. Oo. So gusto mo ba, Dane? Pwede po. Pwede po. Dane, kukontakin ka ha. Very para good. ayan, na-open na ni DJ Ronnie. Kukontakin ka ni. Mapursige naman po ito. Mga bagay. Opo, tatay. At bago po ako napunta rito sa Australia, may mga kausap po kaming yung Unilab, for example, napaka-involved yan sa sektor. Yung Sway League Philippines, tsaka yung Wyeth, kay Dr. Tony Liachon. Ang amin pong kinukuhan is sana may datos ang bawat munisipyo para kasi yung ina-advocate na 20% discount sa medicine, mukhang malaking kwento yan. At pag-usapan natin minsan yan, Doc Gina, mahaba at wala na tayong oras. Yes, wala na oras. Dane, isa na lang, Dane, ano ang mensahe mo sa mga kapwa mo may epilepsy? Ano ang gusto mong sabihin sa kanila ngayon at sa kanilang mga magulang na ikaw, maswerte kayo ni Sydney, nandyan si Mami at si Tatay na ipinaglalaban kayo. Ano naman ang iyong mensahe sa iyong mga kapwa may epilepsy na gusto mong sabihin sa kanila ngayon, Dane? Siguro po wag po magsasawang magdasal, manalig po sa Panginoon. Bawasan na po ang mga bawal kasi ako po matigas po ang ulo ko. Matigas po ulo ko. So kung ano pong dapat, yun na lang po ang gawin. Kasi yan po ay pinag-reduce ng doktor para daw po mababa ang Medyo siya kasi, chubby. Hindi, sexy si Jane. Bumaba ang kanyang timbang. 1 month nga po yung no rice. Talagang prutas, gulay lang ang kinakain. Hindi na kasi meron. Meron din kasi hindi naman nabawasan ng timbang. Hindi naman siya malakas kinain. Kasi mabigat na-apektuhan din kasi yung na-apektuhan yung kanyang method. Isang tanong na lang, Dane. Isang tanong na lang at maraming salamat sa enthusiasm ni Tatay ngayong hapon. Isang tanong na lang, Dane. Ano yung dasal mo kay Lord gabi-gabi na pwede mong i-share sa amin? Sana po gumaling na ako ng tuloy kasi napakahirap po. Sana po matapos na kasi hindi lang po ako yung nahihirapan pati po yung pamilya ko, yung mga mahal ko po sa buhay. Lahat po kami apektado So kung pwede po matapos na kasi napakatagal na rin po ng
pakikipaglaban sa seizure eh. Years. Mhm. Okay. Okay. Thank you very much, Dane. Thank you very much, Tay. Po. Mami Thank you Cynthia, po. thank you very much. At wag muna kayong aalis kasi may photo ops daw tayo mamaya. But Doc Gina, may mga acknowledgements tayo bago tayo tuluyan Yeah. matapos. Go ahead, please. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang CBM Global Disability Inclusion. Ang ating INET Philippines, CISO, Norfield, ang Philippine Partnership on Children with Disabilities, Liliane Funds, yan, Deaf Blind Support Philippines. O dito, Miss Cynthia, pwede mong isama or kayo mag-join. Oh. DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired. Provincial Government again of Batangas, Regional Association of Women with Disabilities, Region 1. At lastly, but not the least, is the Philippine Coalition on United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities. DJ Ronnie, with that, maraming pong salamat sa pakikinig at panonood. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat, Doc Gina. At ngayong pong hapon, na-inspire na naman tayo ng dalawang magulang, ng dalawang bata, na hindi po nila sinusukuan. Sabi nga ni tatay, hindi ko isusuko si Dane. Sabi ni tatay, hindi ko mistulang maubos ang pera namin basta nakikita namin na gumagaling at sumisexy si Dane. Kaya sana po lahat ng mga magulang ganon. Kung sa ngayon po nakikita niyo yung kapansanan ng inyong mga anak, may kinabukasan po. Sabi ko nga kanina kay Dane, baka makachamba siya ng isang, sorry for the word, makakuha siya ng isang recipe na magkakaroon ng Dane's pastries, di ba? Or Dane's cakes and all, no? Kasi bake siya. Baking, remember, food is the ultimate business sa Pilipinas. Lahat ng Pilipino gustong kumain araw-araw. Kaya samantalahin natin yon. Tingnan po ninyo kung anong meron sa inyong mga anak. Kasi hindi naman po tayo bibigyan ni Lord na hindi natin kaya. Kaya mga magulang, inuulit ko po ang sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ang inyong krus araw-araw at sumunod kayo sa akin. At naniniwala po kami sa inklunasyon na si Mami Cynthia at si Tatay, isang araw ay lalo nilang ipagmamalaki ang kanilang mga anak dahil sa kanilang talinong na diskubre na kaya pala ito pala, kaya pala may epilepsy si Dane, kaya pala may epilepsy si Sydney, kasi sabay-sabay po nating tuklasin ang plano ng Diyos sa inyong mga anak. Ito po si DJ Ronnie, nagsasabing maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang sa susunod na linggo, mas maganda pa rin pong talakayan dahil dito po sa Inklunasyon, ang aming pong pinagsasalita ay yung mga taong may kinalaman sa kanilang kapansanan. Nothing about us without us. Don't forget to smile. Don't forget to count your blessings. And remember, Inklunasyon, inklusyon, now na.